Take 3. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagpahayag po ang AFP chief, si General Bronner, na hindi daw dapat kudita ang solusyon sa problema ng Pilipinas. So, aminado po si General Bronner na marami po nananawagan na umaksyon yung militar at magkaroon nga ng kudita. Pero sabi niya nga, hindi kudita, ano? Eleksyon. Yeah. Mag-eleksyon na. Bakit marami pa rin nananawagan sa inyo? Mamaya papaliwanag natin yan. Pag-uusapan din po natin, itong si Yumer Marshall, sa mga hindi po nakakakilala, kasabay po yan na si Yumer po medalist po, Olympian. Medalist po yan doon sa Tokyo Olympics, kasabay nito nung unang gold medal natin kay Heidelin. Yan, nakakuha po siya sa boxing ng bronze, no? Pero many times world championship, mga medalist din po yan. Ngayon po ay pinagbintangan ng kanyang misis na nangangalunya. Sa madaling salita, may chiching, no? Si Yumer Marshall. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero at saka syempre yung hanggang ngayon parang yung reaksyon ng mga BBM ng BBM Gov admin, pati po yung mga BBM supporter dito po sa gaganaping napakalaking rally. Expected po na napakalaking rally nitong mga Iglesia ni Cristo. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pada po natin, no? Ito pong tungkol po dito sa sinabi nito ni unahin na natin to si Yumer Marshall. No? Katulad ng sinasabi ko kanina bago tayo maputol. Ito pong si Yumer Marshall ay kasabay po to ni Heidelin Diaz na nakakuha po ng medalya dito sa Tokyo Olympics. No? Bronze medalist po to sa Tokyo Olympics. Ngayon, na i-issue po, headline ng mga balita, yung kanilang kaguluhan ng kanyang misis na inaakusahan siya na may chiching. Yan. Meron na palang panyanyari na di umano ay nahuli. No? Ayon sa misis ni Yumer Marshall, nahuli na yung mag-asawa, si Marshall at ang chiching. No? Pero eto sana, no? Kung naturuan sana ni Yumer Marshall, yung asawa ba? Asawa ni sino na nga yung singer na umamin yung asawa, ano? Nakalimutan ko. Yung alon-alon ng boses, pati yung matay, alon-alon. Anong pangalan nito? Paborito ko yan eh. Yung kamakailan lang ay kinantsawan natin dahil si Moira, ayun. Alam mo, kung kita mo naman si Marshall, ha? Sabi po ng asawa, nakita sila magkasama sa kwarto. Ano po ang sabi ni Marshall? Aba, wala raw silang relasyon. Hindi naman daw sila nakitang nagkapatong. Hindi po umamin. Yun sana. Jason, makakakuha ka rito sa mga di sana okay pa kay ni Moira. Ikaw umamin ka agad eh. Jason. Malinaw ang TikTok. Yan. Walang problema sa TikTok. Pinakamalupit.
Hindi yata nagugurguro yan TikTok kahit kailan. Isa pang mamanahin mo yung dating karelasyon ni ako mahilig ako sa tsismis pero nakakalimutan ko yung pangalan, eh. KB na caught in the act ni Moira. Hindi na caught in the act. Umamin lang. Umamin lang basta. Yun ang problema sa'yo, Brad. Medyo magpipigil-pigil ka ng pag-amin. Nakita mo yung si Andrea, yung karelasyon niyang basketball player. Ayun, nakita na, yung chiching naroon sa tinutuluyan na lugar. Aba, ang sagot ba naman nung basketball player na dating chiching ng Andrea? Sino na yung Andrea na yun? Andrea, yung maganda, Brillantes yan, si Andre Brillantes. Sabi nung basketball player aba, hindi akin yan. Hindi akin yan. Ayun sana, no? Ayun sana, ganun ang mga Andre Brillantes. Nahuli niya raw medyo ang katwiran nung chiching ang katwiran nung shooting ni Andre Brillantes. Nagulat pa raw. Ba, hindi akin. Yun talaga ang pinaka-the best sa lahat ng katwiran, no? Ayan sa mga kalalakihan. Kahit na ano mangyari, walang aminan. Yumir. Hindi ka magandang tulara. Pero believe ako sa katwiran mo, no? Kaya lang napanood ko si Yumir Marshall, sabi niya wala naman hindi naman kami nahuling magkapatong. Yan ang mga no? Yan ang mga walang aminan kahit na anong mangyari. Patsabilyo, ikaw naman, no? Wag na ganyanan. 55 na nga ako, ngayon pa ba ako amin? Pangangatawanan ko na to. Para may masabi ka lang. Okay, punta na po tayo rito. Kaya ako lang, no? Mukhang aminado naman sila na hindi na sila nagsasama. Yun kasi yun, ayusin mo muna, no? Kasi ang problema, Yumir, hindi ka na pangkaraniwang boksingero, di ba? Olympian ka eh. Yan yung problema natin dito sa mga Olympian natin, katulad nito yung si Golden Boy, di ba? Makipag-ayos na kayo sa mga pamilya nyo kasi. Hindi na po maitatanggi na pinakasalan mo yan eh. Hindi nyo pwedeng sabihin sa batas na kayo ay hindi na nagsasama. No? Hindi ba yun? Tama po yun. Kasi pag umamin po kayo, ito real talk po Pag kayo po umamin, lalong masasaktan yung babae. Maniwala kayo dyan na gusto nilang umaamin kayo. Hindi rin po yan. Tapos na rin naman yung relasyon nyo eh. Diba? Si Yumir tsaka asawa niya mukhang matagal na po silang hindi nagsasama yata. O ipormalidad nyo na. Kung ako naman sa inyo, hindi ko alam kung may anak sila o wala. Pero kung talagang hindi na kayo nagsasama, di ipormalidad nyo na yung paghiwalayan nyo. Para kasi mga bata pa naman kayo eh. Hindi pa kayo trap sa relasyon, di ba? O yan lang po mapapayo ko sa inyo na may second chance naman, may pera ka naman, Yumir. Ayusin mo na yung kung anong tawag diyan? Kung wala pang divorce sa Pilipinas, meron naman tayong tinatawag na yung hindi legal separation kasi bawal ka rin makisama eh. Pag legal separation yung annulment. Mas magastos lang yung annulment kaysa sa legal separation. Pero talagang ganun eh. Para mapagbigyan ang inyong maging maayos, no? Yung wag tayong gumaya sa mga politiko natin na hindi inaayos. Yung speaking of politiko,
Binabati lang natin, no, si Erich Sylvester. Kumusta na, Erich? Okay pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba nating pangatawanan na wala kang nilokong Pilipino? Na ikaw ay straight pa rin? Yan ang gusto ko eh, no? Walang aminan. Okay lang 'yun pag usapin ng mga asa-asawa. Pero pag usapin po ng politiko, ibang usapan na po 'yan, no? Iwasan po natin. Ayon nga kay Ted Filon, yung mga magugulo na mga politiko, yung maraming mga itinatanggi, no? Hindi po pwedeng Amerikano lang ang niloko kasi ngayon na siya nagpapaliwanag eh. Sa atin na siya nagpapaliwanag eh. At ang paliwanag ni Erwin Tulfo, siya po ay nag-TNT. Ngayon, hindi, ano po koneksyon ng pagti-TNT nyo sa pamemeke ng inyong identity? Ngayon tayo niloloko, hindi po yung Amerikano. Pati po yung pagsasabi na wala akong Pilipino niloloko. Ano yung gusto naming sagutin mo? Yung galing na papeles sa US Embassy. 'Di ba? Kasi nakakatakot po pag ganyan po ang ating mga politiko, yung may mga itinatagong hindi, kumbaga, is either kung may kaso o may mga tinatago. Ito nga, may literal na itinatago eh. Si Bordado ba yun? Congressman. Baka gusto mo ipaliwanag kung bakit ka nagkaroon ng yung mga food packs na ayon sa DSWD ay para sa iyo, no? Bakit tinago sa isang private na bodega? Bakit yung pinamigay na food packs na intended para sa iyo, Congressman, ikaw po yung pinapangalanan? Ayan po, hindi sa amin yan. Wala pong bubwit dito. Wala po kaming mga puting ahas dito. Yan po ay sabi ng dyaryo. Congressman Bordado ba yun? Nakakahiya pa naman dahil isa ka pa sa mga gustong ma-impeach si BP Sara. Tapos, food packs pa lang, hindi ka na mapagkatiwala. Sagutin nyo po. Kami naguguluhan eh. Ako gulong-gulo ko eh. DSWD yung food packs. 'Di ba? Tapos sabi sa balita, ito daw ay intended para kay Congressman Bordado ba o Bordalyo? Tingnan nga natin yung kodigo natin para makasiguro tayo. Mamaya magkaibang pangalan yung Bordado taka Bordalyo eh. Mayari tayo. Bordado. Okay. Alam niyo po, no? Kung yung food packs hindi kayo mapagkatiwalaan, tapos sasabihin nyo ngayon na kayo po ay, eto, ayan yung sabi sa balita ng Net25, Net25. Buti pa talaga itong mga Net25, SMNI. Net25, Iglesia, no? Good kayo sa amin, goods. Ayun. Eto, natagpuan ng kahon ayon sa ulat, nakalaan umano ang mga ito para sa opisina ni 3rd District Representative Gabi Bordado. Yan. Bordado. Baka gusto nyo pong magpaliwanag, Congressman. Bakit may... At DSW din. Yung food packs para sa tao, bakit may nakalaan kay Congressman Bordado? Doon ako takanta eh. No? Oo nga, no? Di ba? Sikat yan Bordado. May pelikulang ganyan. Okay. Ngayon, puntahan po natin tong si General Bronner. Ayon po kay General Bronner, sa kanyang pahayag, coup won't solve Philippine problems, AFP chief. Okay. So ayon po kay General Bronner, hindi po malulutas ng kudita. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung kudita, ito po yung pag-agaw ng kapangyarihan na gamit-gamit ang militar, no?
Yan po yung ginawa nila Gringo Nasan na nahuli sila na naging daan ng EDSA 1, no? Ayan. So, magkukudita sila, tapos prinoteksyonan sila ng tao, yan po yun. Okay. Oo nga po, dapat paliwanag nga nila kung bakit ganun. Si Tatay Diggs mo, Buds, marami din chiching. O, correct. Kaya nga, pero maayos. Magkaiba. Magkaiba yung nirereklamo ka. Pwede naman. Wala naman akong problema sa mga chiching, pero ayusin lang. Ano yan karangalan ka ng Pilipinas. Biruin mo, Olympian, medalist. Wag kang matumulad. Si ano kasi, si Yumir Marshall, medalist sa Olympics. Wag kang tumulad dito kay Pat Sabilio. Si Pat Sabilio, megalist. Ikaw medalist, si Pat Sabilio, megalist. Okay. Tuloy natin itong kay Bronner, no? It's by voting for the right leaders that the people can help solve the country's problems and not by inviting the military to take over and do the job. Yan po ang sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Alam niyo po, sa pagsasabi nito ni Bronner, para niya nang inaamin, no? Para niya nang inaamin na maraming nananawagan sa kanila na magkudita na. No? Kasi hindi mo mababanggit yan Ito pong inatinan niya, briefing po ng COMELEC kasama ng PNP tsaka yung yung tulong ng AFP dito po sa magaganap na eleksyon, no? Yung the mere fact na nabanggit mo yung kudita, aminado po kayo, Mr. General Bronner, na talagang dumadami na po yung nananawagan na sa inyo, no, sa mga militar. At hindi naman yan nililihim ni Bronner. In fact, sa ibang mga panayam sa kanya, inaamin niya na may mga nagre-recruit na may mga kumakausap sa mga retired o na mga retired officials. May mga kumukumbinsi na kumbinsihin yung mga active, no? So hindi na po usapin yan Kaya nga siya nagre-react na hindi, ako po personally, hindi rin po ako naniniwala na dapat nagkukudita, no? Dapat ang mga militar nakasuporta lagi sa tao. Hindi po sa sa tao, kasi kayo po ay nariyan to protect the Constitution. Ayan. Kaya kung sa tao po nakasuporta yung mga militar. Okay. Nasaktan si Pasabil. Medalist siya, megalist. Dagdag pa ni Bronner. Ito po. Sabi pa ni Bronner, our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta as solution. It's not the solution. Okay, tama po yan. Alam nyo, kahit dito sa channel natin marami po pag nag-uusap na po tayo ng problema, ano po yung lagi yung sinasabi? No? Ano po yung sinasabi nyo rito sa akin? Ano ba ginagawa ng mga militar? Hindi pa ba sila kikilos? Di ba? Tama si Bronner dito Our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta. Nasaksihan ko po yan Kahit na nananawagan lang kami ng simpleng punta tayo sa EDSA, magpakita tayo na ayaw natin yung ginawa nila kay Attorney Zulaika Lopez, no? Punta tayo sa EDSA para napakita natin na may puwersa pa yung mga Duterte. Biglang may mga nagsasabi rito na yung mga military ba natin wala bang gagawin? Laging ganun, no? Okay. Ako po, definitely, hindi po ako pabor na yung kudita
Kasi pag ang kudita, ibig sabihin niya, military yung hawak sa atin. Ngayon, gusto ko rin pong ipaliwanag. Yan lang yung sinasabi nyo sa gumawa kami ng sariling rally. Kulang kayo, mamaya darating tayo dyan. Gusto ko lang pong ipaliwanag kay General Bronner, no? Bakit po ganyan na mag-isip yung mga tao? Okay. Alam nyo, General Bronner, kasi kami, majority ng Pilipino, first time in history sa napakatagal na panahon, nag-elect ng majority president at majority vice president. Hoping na ang daming boto na to mako-convert po. Yung sinasabi niyong eleksyon ng solusyon, tama po yun. No? Nakita po namin kay Tatay Digong na napakaganda ng pamumuno ng isang Duterte. Kahit po yung mga kalaban natin, kahit ito pong mga nagsasalita rito sa TikTok, marami dyan naniniwala na mas maganda yung pamumuno nung panahon ni Duterte kaysa panahon ngayon ni BBM. Hindi lang nila maamin. Pero pag tinanong mo sila mamaya, aamin po sila na wala talagang proyekto to si BBM. Eto lang hamon ko sa mga maka-BBM eh. Di ba? Ang sabi ko lagi sa mga maka-BBM ganito, kami, naging protector din kami ni Tatay Digong. Kayong mga vlogger ni BBM, kaya kami effective na protector ni Tatay Digong kasi naniniwala yung tao sa amin noon nung presidente si Tatay Digong dahil pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Tatay Digong. Ang tanong, kayo, kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Naiinip na ang lahat eh. Di ba? Kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Ang ginagawa kasi ng mga BBM supporters, lalong-lalo na ng mga vloggers, pag may sumulpot po na problema, ihanap kagad ng sisi kay Tatay Digong. Lahat po yan. Problema ng bigas. Uy, si Digong yan. Mataas din ang presyo ng bigas. Maghahanap ng mga dyaryo yan. Meron yata time na biglang tumaas yung bigas kay Tatay Digong. Yun na yun. Kay Digong nga, umabot pala ng ganitong presyo. May traffic. Uy, hindi na lutas ni Digong ang traffic. May traffic pa rin ngayon. Problema talaga ni Digong yan. Lahat eh. May utang. Ang lakas mangutang ni Marcos. Ay namana niya lang kay Digong yan. No? May mga suliranin po tayo ngayon. Nawawala po yung pinagbilhan ng ginto. Hindi, nagtatanong tayo. Baka alam ng mga supporter ni ano. Baka alam ng supporter nito ni BBM. Nagtatanong po kami, nasan po yung ginto? Na pagbentahan ng ginto? Hindi nyo rin alam? Lalo na kami, hindi namin alam. Ang dami nating hinahanap na pondo. Tama po ba? Flood control, hinahanap natin. Asan yung mga flood control projects? Bakit may baha pa rin? Sasabihin lang naman, ayun Davao, binabaha pa rin. Kay Duterte yun. Lagi po silang Duterte lang ng Duterte. Lahat na sabihin mo, si Sara Duterte nga, meron siyang confidential fund. Sagutin niyo yung mga tanong. Nasaan yung pinagbenta ng gito? Si Sara Duterte nga, merong piatos eh. Sawa na po yung taong bayan dyan eh. Yun yung problema. Gumawa ng sariling rally rallying na nga ng DDS yan. Maraming INC DDS. Ayaw ng INC sa korap. Rodrigo Duterte. Okay. Paliwanag ko lang sa atin, no? Sawa na, General Bronner, para po sagutin ko sa inyo. Tama po. Yun po nakikita namin eh. No? Nasaksihan po namin. Dati po, aminado po ako, General Bronner. Mahilig po ako sa politika. Libangan ko po yung politika. Marami pong Pilipino nahilig sa politika buhat nung naging presidente si Tatay Digong. Bakit po? Kasi ang ganda ng pinakita eh. For the first time siguro sa karamihan ng buhay natin,
Ngayon lang tayo nakakita ng presidente na totoong lumutas ng mga problema. May problema sa droga, may pantapat. Ito ang problema sa droga, problema sa kriminalidad, nag-war on drugs, nag-war on criminality. Totoong proyekto. Teka muna, may nagpakape yata, hindi natin nabate. Rodrigo Duterte, thank you very much sa $5. Ha? Si Tatay Digong nagbigay ng $5. Okay. Mga kapatid, problema ng mga infrastructure para umunlad ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas. Namuhunan sa infrastructure, build, build, build. Totoong programa sa totoong mga suliranin. Alam niyo po, lahat ng maunlad na bansa, mayroong programa sa infrastructure. Matitino po ang infrastructure nila lahat. O ngayon, General Bronner, para po maipaliwanag ko lang sa inyo, nagkaroon kami ng pag-asa kay Tatay Digong at marami pang iba, napakaraming proyekto. Saksi ka, General Bronner, na doble sweldo nyo mga sundalo at mga pulis. Saksi kayo dyan. Tapos susunod na sana yung mga iba pa. Kaya lang, siyempre, hanggang 6 years lang si Tatay Digong. Nabitin po kami. Marami po nabitin. Nabitin po kami. Okay. Kaya ano po ang ginawa namin? Namili po kami. Yung anak po niya, ibinoto namin. At yung kapartner ng anak niya na nangako na itutuloy yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Nung nanalo na, kaya po tama kayo, General Bronner. Eleksyon talaga ang solusyon. Ang problema, yung inelect namin para magtuloy ng mga magagandang proyekto ni Rodrigo Duterte, pagkatapos mahalal, ang unang inintindi, paano mawawala yung kanilang paano mababawi yung kanilang mga ari-arian na naka-freeze kung saan-saan. Nakalimutan na yung mga itutuloy. Kaya lahat pagsisip-sip na sa pinakamakapangyarihang bansa na makakapagpa-freeze sa kanilang defreeze ng kanilang mga ari-arian. Nagkaletse-letse na tayo. Couple with mga ambisyosong kamag-anak incorporated. Ambisyosong mga kamag-anak incorporated na yan po ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. General Bronner. Ngayon, binoto po namin si Inday Sara. In fact, pinakamataas po ang boto ni Inday Sara sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang po nung eleksyon nila. Lahat po na nagdaan eleksyon, wala pong mas mataas sa boto ni BP Sara. Tama kayo, General Bronner. Di ba? Umasa kami sa eleksyon. Pero ano po ginagawa ngayon sa binoto namin? Ginagawa ng intriga, ginagawa ng usap. Ano po ginagawa nila sa presidenteng mahal na mahal ng tao? Ginagawa ng intriga, ginagawa ng mga usap. Nung humarap po ba si Tatay Digong, may napatunayan sila sa mga binibintang nila? Na-confront ba nila si Tatay Digong sa mga akusasyon nila? Lahat, nagmukha po silang, wag po nating sabihin na bobo. Hindi naman po sila nagmukhang bobo. Nawalan po yung mga before po mag-appear si Tatay Digong. Akala mo, yung mga sinasabi nilang kasalanan ni Digong, talagang tanggap na ng mga Pilipino. Pero nung humarap po si Tatay Digong sa kanila, natameme po lahat ng mga congressman. Very willing pa si Tatay Digong bumalik ulit. Ayaw na nila. Bakit? Napapahiya po sila. Yung mga akusasyon nila, hindi. Eto, kitang-kita to ng mamamayang Pilipino, General Bronner. Yung mga minahal namin leader, pinipilit po silang pasamain araw-araw, kasama po ang media, kasama po ay lahat ng congressman yan na magkakakampi ngayon. Nabuko pala ni Pat Sabilio. Siya lang po nakabuko .
Si Pat Sabilio lang. Kung nabuko mo Pat Sabilio yung kabalustugan, bakit wala pang kaso si Tatay Digong ngayon? Umaasa kayo sa ICC? Kawawa ka naman. Aasahan niyo yung ICC sa totoo lang, no? Inaasahan niyo yung ICC. Pag upo po ni Donald Trump, yari po yung ICC. Paparusahan ni Donald Trump. Bakit? Hindi member ang USA, hindi member ang Israel, nakaalyado ng USA. Pero bakit nila binigyan ng warrant of arrest si Netanyahu na Prime Minister ng USA? Di ba? Wala pa, Pat Sabilio. Ikaw naman, niloloko mo kami. Meron na raw kaso si Tatay Digong. May nabalitaan ba kayo? Yan ang problema eh. Nagsasalita tayo rito ng totohanan. Tapos bibigyan mo kami ng mga kalokohan, di ba? Gusto lang kita nariyan kasi gustong-gusto mong pinapahiya sarili mo araw-araw eh. Meron na raw kaso si Tatay Digong. Naghihintay lang daw ng timing. As far as we are concerned, walang kaso. Kasi imagination mo lang yan, timing na yan. Imagination mo lang yan eh. Ngayon, may impeachment po kay BP Sara. Ito po ang hindi naunawaan. General Bronner, makinig po kayo. So may pag-asa po kami kay BP Sara na magwawakas din tong kalakaran na ganito. Kasi pag naging presidente na si BP Sara, yun po yung pag-asa namin, General Bronner eh. Pero ano po ginagawa nila kay BP Sara? Kahit walang katotoran. Sinampahan ng impeachment kahit walang mga katotoran. General Bronner, sana nakikinig kayo. Lahat po. Kung nanonood kayo ng mga investigasyon na tinatawag na pusit yung Vice President, na sinisigawan yung Vice President ng yes or no lang ang dapat niya isagot, na yung Vice President ay sinabihan ng chairman na si Chua na hindi siya pwedeng sumagot. Nung hindi umaatin yung Vice President, sabi na, bakit hindi umaatin? Bakit hindi sagutin? Nung umatin, hindi po tinatanong. Nanumpa na po. Kasi yun yung kinakatwiran nung una eh. Paano ka tatanungin eh, hindi ka nanunumpa? Nanumpa si Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tinanong. Nung sinabi ni Vice President, pwede po ba ako magsalita? No, you cannot answer. Alam mo, General Bronner, yung mga pag-atin na to ni Tatay Digong at ni BP Sara, yun po yung nagbibigay buhay sa amin. Na may pag-asa pa kami. Pero kung yung Vice President, hindi na pwedeng sumagot, gusto niya magsalita, hindi pwedeng magsalita dun sa investigasyon na pinagmamalaki nila na iniimbitahan si BP Sara, nung umatin, hindi pwedeng magsalita. Ano pa po ang natitira sa mga Pilipino? Oh, yan po yung paliwanag ko, General Bronner. Kaya may nananawagan sa inyo. 'Di ba? Kasi yung binoto namin, pinakamataas na boto, si Inday Sara, ni ayaw pa sagutin eh. O ngayon, eto pa po. Hindi na makasagot si BP Sara, tinadtadan pa, no? Tadtad. Pati to si Pat Sabilio, hindi niya kayang sagutin to. Nasa napunta yung pinagbentahan ng ginto? Nasa napunta yung Maharlika Fund? Nasa napunta yung kinaltas sa 117 billion na kinaltas sa PDIC? Nasa napunta yung kinaltas sa PhilHealth? Napakarami pong nasaan. Wala pong sumasagot. Wala pong sumasagot, General Bronner, sa mga tinatanong namin. Dehin bokiki lang lahat. Tapos, may gana pa sila, no? Kahit po si Pat Sabilio, hindi niya kayang sagutin. Kasi imagination lang ang alam nito eh.
Sabi ko nga, si Yumer Marcial, medalist, Olympic medalist, si Pat Sabilio, megalist. Hindi po ba? yan yung sinasabi natin eh. Ang dami pong question, pero ano ang sagot nila? Nasan yung formally? Nasan yung nasan yung pinaggastusan ng confidential fund? Ang dami pong problema ng Pilipinas, pero laging ang bato, pabalik lang sa Duterte lahat. Balik lang sa Duterte lahat. Katulad po ngayon. Nalilito rin ako hindi po ako malituhin eh. Minsan, nung araw, kaya kong unawain lahat eh. Pero ngayon po talaga hindi ko maunawaan yung mga BBM supporters at mga vloggers. No? Sabi po ng Pangulong Marcos, siya si BBM. Baka nalilito na sila eh. Sabi ni BBM, ayoko ng impeachment kay BP Sara kasi para saan? Wala naman silbi yan. Gawin natin, lutasin natin yung mga problema. Ano po ang problema ng Pilipinas ngayon? Lubog sa utang at dumadami po ang mahihirap. 63%. Pinakamataas na bilang ng mahihirap sa loob ng 21 years. Duterte pa rin. Walang lutas. Duterte pa rin. Confidential fund pa rin. Duterte pa rin. Yun lang lagi. Siraan natin si Duterte. EJK. Tignan nyo po ngayon. Timing po yung labas. Both SWS and Pulse Asia. Nagpa-survey po sila. Tiniming nila ngayon bago dumating itong INC rally. Alam niyo sabi ng INC, bakit sila magrarally? Ine-expect po natin to na milyon po. Alam niyo po ang sabi ng INC, bakit kami magrarally? Sinusuportahan namin si BBM. Sinusuportahan nila si BBM na wag ituloy ang impeachment kay Sara Duterte. Ngayon, dahil sanay na yung BBM supporter na isisi lahat sa mga Duterte, hindi nila alintana. Ito magugulat sila sa pwedeng maging epekto nito. Parang wala lang sa kanila eh. Tignan nyo po yung treatment nila sa napipintong rally ng INC sa Lunes. Alam po natin yan lahat, milyon. Hindi po sila nababahala. Wala po sa kanila yun. Hindi po nila naiisip yung mabahala sila sa malaking rally ng INC. Sabi ng INC, no to impeachment. Kaya nga kami sasama eh. Kasi kung pro-impeachment yan, bakit kami sasama mga Duterte? Ngayon, ano po ang sinasabi sa kanilang lahat ng kanilang mga vlogger, ng mga vlogger ni BBM? Alam nyo kung ano sinasabi sa kanila? Ang sinasabi dyan sa mga BBM supporter, dapat yung mga Duterte wag makisama dyan kasi may iba silang agenda. Dapat magsarili sila ng rally. Di ba? Tama ko? I-address nyo yung gustong malaman ng INC. Kaya kami nagrarally. Ang INC kaya nagrarally, ayaw nila na impeachment. Pero sapat na sa inyo na, sinasakyan lang yan ng mga DDS. Sinasakyan lang yan ng mga Duterte. Sinasakyan lang yan ni Pastor Kibuloy. Sinasakyan lang yan ng mga nananawagan na mag-resign. Hindi yan yung problema ng INC. Minamaliit ninyo yung rally ng INC. Ayaw nyong makinig. Hindi kayo nakikinig sa kanila. Magulo ang Pilipinas pag tinuloy ninyo yung impeachment kay BP Sara. Yun yung gustong ipahatid sa inyo ng INC. Hindi na po ito simpleng usapin. Duterte ang isisi natin lahat. Isisi natin lahat sa Duterte.
Baka magulat kayo pag binaliwala niyo INC, ano sa tingin niyo mangyari sa INC? Pag wala lang aksyon. Pag tinuloy pa rin ng mga bataan ni Martin, yung pag-impeach kay BP Sara, mapayapa nga yung rally namin, hindi naman nakikinig. Nagpakita na nga kami, nanawagan kami. Hindi nila naiisip yan eh. Ang naiisip lang nila, siraan natin. Siraan natin. Hindi po biro yung gagawin ng INC. Hindi po yan, akala nyo ba parang yung ano yan, yung translasyon ng Poong Nazareno na religious gathering? Hindi po. Alam ng lahat, may purpose yung pagrarally nila ng INC. Alam nila na tumututol sa INC, tumututol sila sa pag-impeach sa pangalawang Pangulo. Dahil ang pangalawang Pangulo ay pinakamalaking boto. Minamaliit nyo masyado eh. Lagi kayo nakabatay sa survey. Sa survey, bumababa si Sara. Sa survey, ganun. Sa survey, sabi ng survey, ilan ba sinurvey nyo? 1,000? 2,000? Atin sa rally. Ang tinanong nyo, 1,000, 2,000 lang. Ilan sa tingin nyo ang aatin sa rally sa Lunes? Pag umuwi po yan at mabalitaan nila na binaliwala lang sila, hindi makikinig sa kanila, ano sa tingin nyo yung reaction ng mga Iglesia ni Cristo? Pumunta kami rito sa Luneta, hindi kami nanawagan ng ibagsak si BBM, wala kaming panawagan na pababain sa pwesto si BBM. Isa lang ang gusto namin, suportahan si BBM sa sinasabi niya na ayaw niya na impeachment. Pero etong mga nagsabi na BBM supporter sila, BBM vlogger sila, sila po yung nagsasabi na ituloy ang impeachment. Yung mga Duterte na naman, hindi na po Duterte to. Kalahati na ng termino si BBM. Kung nalusot nyo po yan ng first 2 years, bilib po ako sa survey, naniniwala po ako sa survey. Kita nyo, niloloko na nila ang tao. Di ba? Naniniwala po ako sa survey. Sino ba may sabing hindi ako naniniwala? Pero ito po, tao to eh. Lumabas sila eh. Wala silang pakialam kung ano sinasabi na survey. Ang sabi po ng Iglesia na Cristo, tutol kami dyan. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo na ang mas matindi pa rin yung survey kaysa sa milyon-milyong lalabas sa Lunes, ano magagawa natin? Pinatutunayan nyo lang na wala talaga kayong pagtugon sa mga hinaing ng tao. Ang tagal-tagal na naghihinaing ng mga tao na mataas ang presyo ng bilihin. Ano sagot nyo? Si Sara Duterte meron niyang piatos-piatos. Marami naghihirap. Ito ayuda. Bigyan ka na ayuda. Mataas ang presyo ng kamatis. Si Sara Duterte, sinampahan na 3 na nakasampa. Hindi po ganyan ang pagtatanggol sa Pangulo. Bakit ko po nasasabi to? Galing kami dyan eh. Yung si Duterte, naging vlogger ako si Duterte, presidente ng Pilipinas. Tagapagtanggol kami ni Duterte. Opo, marami po akong alam. Sabi, ang dami mong alam, Aratilis. Opo, marami po akong alam. Pati ba marami akong alam, problema nyo rin? Kasalanan ko ba kung walang alam yung mga vlogger nyo? Diyos ko. Hindi ko po kasalanan yun. Sabihin nyo po kung ano yung mga mali sa sinasabi ko, hindi yung ang dami mong